ngayong araw. Ang masaya sanang bakasyon nauwi sa konsumisyon. Package rate na tour abroad, may extra baggage palang scam. Bad trip. Maganda yung promo niya. Pasok sa budget namin. Talagang totally scam na talaga. Credit card, may knocks out ng notorious na mambubudol. Kalahating milyong piso, nilimas. Ang sabi nila sa amin, yun nga daw, kesyo tinakbuhan na rin sila, kesyo ganito ma'am. Sabi ko, hindi pwede yun. May plano ba kayong mag-summer getaway? Get the best deal dahil maraming promo ngayon. Pero bago magplano, maniguro dahil may mga travel agency na drawing pala. At sa mga credit card user dyan, huwag basta swipe ng swipe ha. Dahil baka ang pera mo, ma-wipe out. Kaya dapat laging budol alert. Okay, summertime na at biyahe time na. Ikaw ba pagka nagbubook ka, saan ka nagbubook? Siyempre, Lucy, online na lang tayo ngayon. Isang click lang, may ticket ka na, may reservation ka na. Talaga, hindi mo na problemahin na pumila pa sa mga airlines, hindi mo na problemahin yung visa. Sila na mag-aasikaso para sa'yo. Ang problema, Lucy, dahil online na ngayon, ito naman ang sinasamantala ng mga mambubudol na nagpapanggap bilang travel agency. Oo, ang dami nga nabubudol dyan. No? Ano bang meron yung mga online fake travel agencies niya? Ang dami nila naloloko. Ang ginagawa nilang patibong, Lucy, mga promo packages sa halagang 10,000 pesos, talagang mahuhook ka, mapapaisip ka. Oo, no? Laking tipid nito. 4-2 pa yun. Summer na naman kaya hit na hit sa tag-init ang mga destination na pwedeng puntahan para magbakasyon. Kung gustong magtampisaw, conquer your fear. Balikan ng kasaysayan o tikman ang mga pagkaing pinakamalinamnam. Pwes, sumama ka na, pero ingat lang, baka may extra baggage ka palang dala. Baka sa halip na ma-relax, makatisod ka pa ng pampabigat. Ma'am Jane, pakwento po sa amin, paano po kayo nabudol nitong travel agency na ito? Actually, sir, Siya si Jane. Itinago ko ang tunay niyang pagkakakilanlan dahil marami raw humuhusga sa nangyari sa kanya. Nabudol kasi siya ng travel agency kuno na magdadala sana sa kanya sa Boracay. Kapapasok pa lang ng bagong taon ng 2024, sinalubong na agad siya ng kamalasan. nag-inquire na ako sa ibang travel agency. Until nung January 4, nakita ko itong promo package nila. Worth 18,999, good for 2. Nainganyo ako kasi sabi ko, medyo mura. Buy one, take one. Parang cheeseburger lang, di ba? Naakit din ng murang presyo ng travel package si alias Jane. Mula pamasahe sa aeroplano, hotel at breakfast buffet, sagot na ng agency. Hanep! Ang travel agency ko noon na kinausap ni Jane online, itong travel ko na kung ano-ano ang pakulo. Boracay Ultimate Adventure, buy one, take one, 18,999. 3 days, 2 nights. Opo, sir. Yan yung sinabi kong nag-add pa ako ng 1 night. Oo nga, nakakainganyo nga yung mga post na ganito. Mukha talaga siyang legit. Ito mga nasa post na mga photos, kanina kaya talaga itong mga pictures na to? Alam kaya nilang ginagamit sila sa pang-scam? Maaari po, post nila, pero yung pinagkuha na ng mga pictures na yun, pinlock nila para yun sila. Isang travel coordinator na nagpakilalang Eleanor Fernandez ang sumagot sa mga tanong ni Jane. Paalala lang na maaaring gumamit lang ng peking pangalan ang kausap ni Jane at hindi sinasadyang may kahalintulad na pangalan ng ibang tao. Binigyan niyo po ako ng quotation na 18,999 plus
3,499. So, yun po, lumalabas na 22,400. So, ngayon po, ang sinabi lang niya is requirement is kailangan magbigay ng 50% down payment. So, binanggit niya po sa akin, ang account name is Travelco Travel Agency at ito yung account number. Kinabukasan, sinunggaban na ni Jane ang offer ng Travelco Agency para sa summer bonding nilang mag-asawa. Pero sigurista muna siya. Humingi siya ng mga ID ni Eleanor Fernandez. Ganon? Parang ahas naman daw sa paraiso kung manukso itong nagpakilalang si Eleanor. Nagpadala siya ng litrato ng hotel kung saan daw tutuloy sina Jane. So, nung araw na magde-deposit na po kayo ng 50% na hinihingi po ng travel agency, ano po nangyari? In-inform ko po siya na nandun na po ako sa bangko at habang in-encode ko yun, nag-send siya sa akin ng another message. Binanggit niya po yung isang pangalan, account name. Pagharap ko po dun sa teller, sabi niya, ma'am, hindi po to yung account na name na Travelco Travel Agency. Kahit halos magkandahilo-hilo na si Jane sa pasikot-sikot ng kausap o mga kausap niya sa Travelco, nagdeposito pa rin siya ng down payment. Nag-note siya na tomorrow, January 6, marireceive mo yung invoice, ma'am. Nag-mention pa nga siya ng before 5 p.m. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Nagtatrabaho ko sa hotel for more than 15 years. So, sa posisyon ko, hindi maganda. Dahil isa rin akong hotelier, tas biglang na-scam. So, nahihiya ako. Naging mahirap din kay alias Hazel na ibahagi sa akin ang karanasan niya sa umano'y pang-i-scam ng isa pang travel agency. May mga basher kasing sa halip na simpatya, pangungutya pa ang ipinapakita. Ang kaibahan nga lang sa kaso ni Hazel, mas malaking halaga ang natangay sa kanya at biyaheng abroad ang binook niya. Nag-plan kami na mag-explore sa Vietnam. Naghanap ako ng travel agency sa internet, sa Facebook. Then, na-found out ko na si My Dream Travel and Tours, maganda yung offer niya. Maganda yung promo niya kasi pasok sa budget namin. At the same time, daming tours. Budol alert! Gina G ka na bang bumiyahe? Magpa-reserve o mag-book lang sa lehitimong travel agency. Humingi ng reviews online tungkol sa mga ito. May mga travel app din kung saan pwedeng mag-book para less hassle. Papunta sana sina Hazel, anak niya at 8 pang kasama sa bansang Vietnam. Pinili nilang mag-book ng travel package sa My Dream Travel and Tours. Ang kabuang package aabot ng 190,530 para sa 4 days and 3 nights ng 10 taong lilipad. Boss niya sa trabaho ang sumagot sa biyahe. Noong February 20, nagbigay kami ng first payment is 10,000. Next, seconds lang na i-full ko sa kanya yung 40,000. And then, after a week, kailangan ko na daw magbigay ng 60%. Ang total niya is 64,000. Gusto niya na mag-deposit na nga kami kasi nga baka mawalan na kami ng slot. Check also the affiliation. Recognize ba to ng Department of Tourism? And lastly, are they a member of association like Philippine Travel Agencies Association? If they're a member, most probably legit yung agency. Why? Because before you become a member, we check all the documents. Wala sa talaan ng mga miyembro ng Philippine Travel Agencies Association o PTAA ang Travelco at My Dream Travel Agency. Ang nagpakilalang may-ari naman ng My Dream Travel Agency, isang nagangalang Hope Pineda. Ang business permit niya, inisyu raw ng San Pablo City Business and License Office sa Laguna. Pero babala, lokal na pamahalaan ang nagbuking. Peke ang business permit ng My Dreams Travel and Tours, nangangamoy red flag na agad. Natuklasan din nilang ninakaw, hindi lang ang pangalan ng My Dreams Travel and Tours, kundi pati logo ng isang travel agency na nakabase pala sa Canada. Ang layo naman ng narating. Parehong napagtripan ng mga travel agency kuno sina Jane at Hazel.
Ang travel scam or otherwise known as accommodation or vacation scam, maghihingi sila ng down payment and upon paying ng victim, bigla na lang nilang ibablock. Kadalasan, gumagawa din sila ng mga dummy accounts para mag-comment na kunwari nagre-review sila. After mag-follow up, tapos hindi pina-expect mo na nabibigyan ka na ng itinerary, trip ticket, ano naging tugon niya sa iyo? Hindi na siya nag-reply. Wala na siya, as in, tinitingnan na lang niya. Nakita ko, nakasin na siya. Pero hindi po siya sumasagot. Kinutuban na po ba kayo? Opo, hanggang sa samot-sali na yung nararamdaman ko. Nag-confess ako dun sa 2 anak kong babae. Medyo nagalit pa nga po sa akin. Tapos, sinearch nila. Sabi niya, anong pangalan ng ng agency? Travelco Travel Agency. Upon checking, sir, pinakita agad po ng 2 anak ko na, ma, ito yung Travelco Travel Agency. Scammer sila. Yun, miyak na po ako. Tapos, gigil ako syempre, sir. Jane, try natin tawagan ha, baka sumagot. Speakerphone natin. Nakapatay yung phone. I-message na natin siya. Try natin, baka sakali mag-reply. After a few minutes, wala pa rin response yung Facebook page na to. Opo. Okay, for the last time, tawagan natin ulit. Not reach pa rin. Tinuntun namin ang mga nakarehistong address ng 2 inireklamong travel agencies. Ano po? Itanong na lang namin. Sama Travel agency, ano? Itong dito po. Sabi po nung mga barangay, magtanong na rin daw kami dito sa mga kalapit na travel agency. May agency po ba kayong ganito, ma'am? My Dream Travel Agency. Sabi, wala po yan dito, sir. Wala po ba, sir? So, titignan ko po ito pong My Dream Travel Tours, wala po dito sa inyong mall. Pinatunayan din ng Department of Tourism o DOT na hindi lisensyadong travel agency ang Travelco at My Dreams. Base sa ating record, ang Travelco Agency at ang Dream Travel and Tours Incorporated ay mga travel agencies na hindi DOT accredited. Ibig sabihin ang mga ito ay hindi nagpa-inspeksyon at dumaan sa Department of Tourism. Kakalunsad lamang na DOT hotline, ito po ang DOT Assistance Call Center, ay maaaring tawagan anumang oras para sa mga tourism-related concerns ng ating mga turista. Ano naging reaction ng boss mo nung sinabi mong nabudol ka? Ang sabi lang niya sa akin is, pera lang yan. Huwag na masyadong dibdibin. Kahit inireport na ni Jane at Hazel sa mga otoridad at sa bangko ang tinangay na pera nila, hindi na ito naibalik pa. Pero sabi nga ng kasabihan, lintik lang ang walang ganti. Pinost nila sa social media pages ang pangwawalang-ya sa kanila ng mga drawing na travel agency. Hindi man po mabalik yung perang nakuha sa akin or sa amin. Yung awareness lang po na mabigay sa mga taong mai-encounter yung Travelco Travel Agency na yun, o sapat na sa akin para ma-stop yung ginagawa nilang pang-scam sa mga tao. Magiging baon na lang nila Jane at Hazel ang aral na natutunan sa nangyari. Si Jane, nag-DIY o do-it-yourself na lang sa bagong booking sa Boracay. Sinigurado na rin ni Hazel na ma-enjoy nila ang pagpunta sa Vietnam dahil wala ng hassle ang booking nila. Happy trip! At sinasabi niya wala daw sa kanya yung pera namin. Kaya na ako na yung naano kami Susunod na sa Budol Alert. Nagagalit sa kamahay vlog ka. Relax. Wala kang dalang maintenance ngayon. Wala po talagang tinapos na usapan. Puro usap lang. Puro pupunta. Puro pupunta. Sige po, tito. Pupunta ako, tita. Pero wala. Ginawa niya lang kaming tanga. Halos maghalo ang balat sa tinalupan sa Tondo, Maynila nang humarap ang mga umano'y biktima ng budol na bentapal. Napaniwala silang mas lalago ang pera nila sa paluwagan kesa ilagak nila ito sa bangko na ang interes
karaniwang wala pa sa 1%. Siyempre, easy money. Sino bang gusto na naghihirap ng pera? Naghihirap para kuhanin yung pagtrabahuhan ko pa yung pera, samantalang nakahiga ako sa amin, alam ko in 1 month, meron na akong 5,000, meron na akong 10,000. Ito marahil ang pagkakamali ng itatago ko sa pangalang Ara nang sumali sa paluwagan na manganganak daw ng malaking interes o tubo. Mahalaga pa naman ang bawat sentimo ng kinikita niya sa pagbabanat ng buto. Kaya nagngingit-ngit siya sa galit nang parang hinold up siya ng mahigit 200,000 pesos ng taong pinagkakatiwalaan niya. Nagtiwala ako, wala nga kaming permahan. Nagtiwala ako kasi kamag-anak sila ng partner ko. Hindi nila ako kinausap, hindi nga nila ako binayaran kahit 5. Inumpisahan ni Ara ang kwento niya sa amin nang malaman niyang naghahanap ang kapitbahay niyang si Pauline Joy Masangke na mga gustong sumali sa paluwagan. 7,000 turns to 10,000 in just 1 month or 20,000 in just 20,000 turns to 23,000 in just 1 month. Medyo related kami, nakikita ko yung mga post niya sa Facebook na gano'n. So nakikita ko siya dati, hindi ko siya pinapansin. And then one time inalok niya ako, baka gusto kong sumali kasi mabilis yung pera, instant. For example, 7,000 in just 1 month magiging 10,000. Marahil ang iba sa inyo, alam na ang sistema ng paluwagan. Isa itong paraan para makaipon ng pera. Parang time deposit sa bangko na makukuha mo lang ang inipong pera kapag natapos mo na ang paghuhulog o pagpapaluwag sa itinakdang araw. Pero hindi tulad sa bangko, kailangang magpamiyembro sa paluwagan ng gustong sumali. May mapagkakasunduang halaga rin ng hulog kada linggo o buwan. At hindi rin tulad sa bangko, walang tubo o interes ang paluwagan. Para ka lang din talagang nag-iipon sa alkansya kumbaga. Pag-usapan naman natin ang sinalihang paluwagan ni Ara. Ang kaibahan nito sa simpleng paluwagan, kailangang mamuhunan ng pera ang sasali at may pangakong mula 20 hanggang 50% tubo. Dito na nanlaki ang mata ni Ara. Napakalaking kitaan nun at saka isa pa, kesa nakapending yung pera ko sa loob ng bangko, so mas maganda na tumutubo siya. Ganito rin ang pangako ni Pauline kay Nanay Imelda at sa dalawa niyang anak. Hindi man ganoon kalaki ang kita ng mga anak niya, inisip din nilang mamuhunan at bumili ng slots ng bentapal kay Pauline. Friend po sila sa FB. Tapos nakikita po ng anak ko yung mga inaano niya ng mga slot po, tapos pinapasa niya po sa anak ko, yun po. Kaya nainganyo po yung anak. Binili niya po lahat po ng mga slot na pinapasa sa kanya ni Pauline. Bukod sa malaking pangako ng kikitain sa bentapal, naging puhunan din daw ni Pauline ang tiwala ng mga anak ni Nanay Imelda. Kaya kahit may pagdududa, hindi na siya kumontra pa. Tinanong ko na siya, anak, baka mamaya wala kayong kasulatan, gano'n. Sabi niya, ma, andiyan dyan si Kuya. Kasi inaano niya kaagad yung pamangkin kong polis. Pinsan kasi nila Pauline yun. Tsaka andiyan dyan yung store nila. Yung hindi naman yan aalis, hindi naman niya tayo lulukohin. Nagtiwala rin ang ikukubli naman natin sa pangalang Luis kay Pauline Masangke. Kasama rin niyang namuhunan sa bentapal ang mga kamag-anak na nasa ibang bansa pa. Hindi po kasi ibang tao sa amin si Pauline. Kilala na po namin siya. So, yung tiwala po nandun. At dahil alam namin na nagsisimula sila sa negosyo, kumbaga para negosyo na po ito para sa kanila eh. Ando po kami para sumuporta. May mga post po siya sa FB na may mga benta paluwagan na kung saan, let's say po may specific amount. 15K na magiging 18K. Iba-iba pong amount yon and pinupost po yun sa FB niya at sa MyDay. Para mas maintindihan natin,
May paluwagan ang administrator o kolektor na si Pauline Masangke. Kadalasang 10 o higit pa ang slot o miyembro nito. Iba't iba ang halaga ng hulog. Sabihin na nating 10,000 piso kada slot halimbawa. Kapag may isang miyembro na hindi makakahulog sa buwan na iyon, ibibenta na lang niya ang slot niya ng palugi. Halimbawa, 8,000 piso na lang kung may bibili. 10,000 piso pa rin ang sasahurin niya sa paluwagan. Easy money dahil tutubo siya kaagad ng 2,000 piso sa isang slot. Ganyan ang benta paluwagan o bentapal. 20,000 turns to 25,000. Yun ang unang-una kong kinuha sa kanya. Smooth naman, after 1 month, nakuha ko talaga yung 25,000. Dahil tumutubo naman daw noong una, nahikayat pang mamuhunan ang mga anak ni Nanay Imelda. 235,000 pesos ang halaga ng mga binili nilang slots sa bentapal. May kasulatan o kung matatawag nga ba itong kasulatan na binigay si Pauline para patunayang hindi sila lolokohin. Nagpadala naman ng pera ang 2 kamag-anak ni Luis na nasa ibang bansa. 40,000 pesos ang binili nilang slot kay Pauline. Lahat sila umaasang manganganak ang pera sa bentapal. Nasa abroad po sila pero may representative po kasi ako po yun at noong mga panahon po na yun, okay naman po ang pagbabayad niyan na nabibigyan naman po on due time yung mga sahod ng mga bentapal. Dahil nakikita naman ng mga anak ni Nanay Imelda na may tinutubo sila sa bentapal, nagtuloy-tuloy ang pagbili nila ng slots kay Pauline. Mula Oktubre hanggang Disyembre 2023, naka1 milyon na sila sa nabiling slots. Pinaghatian ng 2 niyang anak ang pambayad. Umaasa silang kikita ang slots nila ng mahigit 480,000 pesos. Mahigit 192,000 pesos naman ang kabuuang naihulog ng mga kamag-anak ni Luis hanggang December 2023. Ang inaasahan nilang tubo sa bentapal, 47,500 pesos. Tinuloy-tuloy naman ni Ara ang pagbili ng slot sa bentapal kay Pauline. Suma total, mula Hulyo hanggang Disyembre 2023, naglabas siya ng mahigit 170,000 pesos. Huwag mag-alala dahil kikita naman daw ang pera niya ng mahigit 57,000 pesos. Budol alert! Nagbabala na ang mga otoridad sa benta paluwagan. Isa itong uri ng investment scam. Halos kalahating bilyong piso ang natangay sa mga biktima ng isang investment scam. Napasugod sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga biktima ng benta palu. Kwento ng mga biktima, nahikayat sila sa modus dahil doble ang balik ng pera. Yung ganyang ginagawa nila, isang beses mag-invest ka, ibabalik agad sa iyo. Kasi after the ilang pag-investin ka ulit, ibabalik na naman sila. Para padadamahin ka lang nila. Para makuha yung loob mo, mag-invest ka ng malaki. Pagka nag-invest ka na ng malaki sa kanila, at tinabol mo na sila, hindi mo na makukuha yung pera mo. Ang alibay lang nila, parehas ko din, biktima rin ako. Ayun sa anak ko po, nasa 1 million po. Umaasa pa rin siya na na may babalik pa pero wala na po nangyari. Pinangakuan ng February, pinangakuan ng Marso, hanggang ngayon po wala na.
Then December 26, December 30, up to January 30, wala pong naibalik sa akin. Ang nangyari, wala na po akong nakuha mula noon. Wala na po akong nakuha kahit 5. Nagkaroon na po ng problema, hindi niya na po nabigay yung sahod na dapat na 21 ng December, 26 ng December, hanggang sa mag-2024 na ng January, pinupuntahan po namin siya, wala po siyang maibigay. 1 milyon ang nawala sa mga anak ni Imelda sa Bentapal. Mahigit 100,000 pesos naman ang sa mga kamag-anak ni Luis. Mahigit 174,000 pesos naman kay Ara. Sa laki ng halagang ito, mapapatanong ka siguro, anong nangyari sa perang ipinagkatiwala nila kay Pauline? Pauline, kung mayroon ka pang natitirang awa sa amin, sa anak ko, baka naman may balik mo pa sa amin yung pera. Tapos ang sabi pa niya, nakinabang kami. Paano kami nakinabang? Nasa kanya lahat. Pati puhunan ko nasa kanya. Pauline, magkaroon ka ng remorse, mag-reflect ka naman minsan. Isipin mo na mali yung ginagawa mo. Pasa ka sa amin ng mga benta-benta pa rin ng lupa. Susunod na, Budol Alert! Halos kalahating bilyong piso ang natangay sa mga biktima ng isang investment scam. Napasugod sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga biktima ng Benta Paluwagan Investment Scam. Kwento ng mga biktima, nahikayat sila sa modus dahil doble ang balik ng pera. Hindi raw lahat ng kumikinang ay ginto. Mistulang malungkot na aral daw ang kasabihang yan sa mga biktimang naghangad ng easy money sa Bentapal. Si Nanay Imelda may pampagawa na sana ng bahay, pero dahil sa investment, hindi na naibalik ang 1 milyon nilang puhunan. Pauline, kung mayroon ka pang natitirang awa sa amin, sa anak ko, baka naman may balik mo pa sa amin yung pera. Si Ara, gigil na gigil sa kapitbahay. Nagbigay ako, nag-invest ako eh. So dapat ibibigay mo sa akin yung kita ko. Malaki naman ang panghihinayang ni Luis sa perang ipinagkatiwala sa kanya ng mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Magkaroon ka ng remorse, mag-reflect ka naman minsan. Isipin mo na mali yung ginagawa mo. Ang itinuturo nilang ng budol daw ng perang pinaghirapan nila, si Pauline Joy Masangke na taga Tondo, Maynila. Hindi raw halos naiiba sa hinoldap ang mga naging biktima ng Bentapal investment scam. Pinakiusapan, dinasalan at dinaanan sa santong paspasan ng mga nagrereklamo. Pero wala pa rin daw silang napala at kung ano-ano raw palusot ang sinasabi ni Pauline sa kanila. Napakasinungaling niya. Kasi sabi niya sa akin, babayaran niya ako, bibigyan niya ako ng hanggang March. Ang tagal-tagal na nun, hindi niya kami binabayaran, kaya nabubudol niya kami. Sa 1 milyong itinaya ng mga anak ni Nanay Imelda sa mala negosyong racket ni Pauline, may nakuha naman daw siya na konsuelo. Nakakuha siya ng 2 sando at saka sapatos ng anak niya kasi magbe-birthday nga ngayon. Ayun po, tapos yung 5,000 na binigay sa kanya noong buwan ng February. Ang ilan naman daw sa mga biktima tulad ni na Luis, inalok ni Pauline na mga ibinibenta niyang paninda para makabayad utang. Inalok po ng items pero ayaw po namin. Ayaw din po ng mga kapatid ko na pera yung ibinayad namin, dapat pera rin yung makuha namin. Nung huling punta po namin nung mga mid-January po, ang sinasabi niya pong rason, nag-invest daw po siya ng halagang 500,000 sa sinasabi niyang BNY. Na alam ko po nagkaroon po yun natin ng issue yun before, not sure. Pero nung tinanong po namin siya, nag-file ka ba ng complaint? Budol Alert!
Mahigit 1 bilyong piso na ang natangay ng mga mambubudol umano sa BNY Paluwagan Scam noong Enero. Nagbabala na rin ang mga otoridad sa mga kumakalat pang paluwagan investment scam. Kaya huwag magpabiktima. Kasama sa mga budol ang BNY Pal and Trading na nag-ooperate umano na Ponzi scheme, kung saan ipinambabayad sa investor ang nakuhang pera mula sa bagong recruit na investor. Budol ang Ponzi scheme at may karampatang parusa ang mga promotor nito. Parang tengang kawali naman daw si Pauline sa halos araw-araw nilang paniningil. Kaya sabi ng mga biktima, Pauline, sa barangay ka na magpaliwanag. Kasi siya po nag-force sa akin eh, hindi magpabarangay ka, ako patatagutin niya, siya may atraso sa akin. Tama po ba yun? Siyempre hindi ako papayag, di ba? Puro nga usap lang eh, pero usap lang, wala po sinetel talaga. Try muna natin paghaharap, baka kasi masettle, kasi nga sa nagagalit sa kamahay blood ka, relax. Usually, pinagbibigyan ko siya, sabi ko, ano bang gusto niyong gawin para lahat na lang ng ano? Tapos sinasabi, sinisettle lahat, hindi po yan totoo. Hindi humarap si Pauline sa barangay para magpaliwanag. Ganun siya. Wow. First hearing na kita. So kung hindi ka makapunta, consider one na. Sa halip na si Pauline, ang mister niyang si Moises ang sumagot sa mga reklamo laban sa asawa. May mga tumakbo rin sa amin, hindi rin ho nagbabayad sa amin. Kaya po hindi po kami nakakapagbalik sa kanila. Pero nag-a-assure ho kami sa kanila na kahit hindi ho namin mahabol yung mga tao na tumakbo sa amin, is willing kami magbalik at mag-abono para sa kanila. Handa naman daw silang magbayad sa mga atraso nila sa mga miyembro ng kanilang bentapal. Pero ang hiling nila, installment basis daw muna at huwag isang bagsakan. Bigyan lamang kami ng panahon, buwan, para maipon po namin at maibalik sa kanila yung mga pera. Pasa ka sa amin ng mga benta-benta pa rin na lupa ka. Ito po ay pwede siyang kasuhan ng RA 315 na mas kilala na estapa. Pag 40,000 na mababa lang, paano? Ito ay may pagkakulong na 4 months and 6 months na pagkakulong. Mas mabigat ang parusa kapag mas tumaas ang halaga ng pambubudol. Aminado man ang mga nagrereklamo kay Pauline na parang sila mismo ang pumulot ng batong ipupukpok sa ulo nila, sisiguraduhin din naman daw nilang gagapang salusak ang mga nambudol sa kanila. Kung hindi niya may babalik sa amin yung perang kinuha niya, di po po kami, magkakaso po kami. Sa totoo lang po, may mga pinupost pa po siya sa FB. Kawawa naman po yung ibang tao, maluloko na eh. Dami niya na po naloko. May maluloko ba po siya ngayon? Hindi na po tama. Kami hirap na hirap yung isip namin. So saan kukuhanin yung babayad nun? Mga credit card holder na baon sa utang dahil daw sa kawatan, abangan ang susunod na budol alert. Shaila, ano ba itong racket na ito na nagpapagamit ng credit card or nagpapaswipe ng credit card? Paano nangyayari yan? Lucci, kasi marami talagang may credit card dito sa Pilipinas. Ang hindi nila alam kung paano talaga gumagana itong credit card. Parang hindi nila naiintindihan kung anong credit card no? Mm-hmm. Kala nila pera yata nila yon na cash, no? Sa kanila na. So, paano sila nabubudol dyan? Ang siste, ipapagamit nila yung credit card nila sa pangakong may patong at kikita sila. Ang hindi nila alam, nabubudol na pala sila. Baliwag po, dito po nangyari ma'am yung transaksyon. Emosyonal nang nakaharap ko ang ginang na itinago ko sa pangalang Mika. Sa credit card pa lang, mahigit 600,000 pesos na kasi ang kailangan niyang bayaran. Paano nga naman daw siya makakaahon agad sa sweldo niyang 50,000 pesos kada buwan?
kumbaga kami, hirap na hirap yung isip namin. Kasi tama nga na yung kabuuan ng card na yon, hindi namin alam kung saan namin kukuhanin. So, saan kukuhanin yung babayad nun? Ang masaklap nito, hindi si Mika ang gumamit ng credit card, kundi si Rowena De Jesus, isang sales agent na nag-alok. Nakikita siya ng extra kung papayag siyang ipaswipe ang credit card niya. Malaki ang pagsisisi niyang nakilala pa niya itong si Rowena. Inalok ni Rowena si Mika ng kumikitang kabuhayan sa pagiging credit card swiper. Ang siste, bibili ng mga mamahaling gadget ang financier ni Rowena gamit ang credit card niya. Huwag daw mag-alala dahil aabutan naman siya ng mga tseke para makabayad sa kukuning gadget. At bukod pa riyan, may instant 7% daw na tubo sa kabuang halaga ng mga bibilhin gamit ang credit card. Pinakita nila sa amin yung mga nagsuswipe na kagaya namin na mayroong mga 7 million, 3.1, para mainganyo din kami. Ganun. Kaya kami naman, din tapos may mga nakakasabay ka talaga din na nagpupunta doon. Makikita mo, binabayaran nila personally, binibigyan nila ng interest, pinapakita nila sa amin doon. Kaya kami naman, kumbaga, parang nagtiwala na, oo, legit na ito. Pati raw mga kakilala at katrabaho niya, na-recruit na rin ni Rowena para mag-swipe ng credit card. Swipe dito, swipe doon, hanggang umabot na sa mahigit 600,000 piso ang naging utang ni Mika sa credit card. Budol alert! Huwag ipagkatiwala sa iba ang credit card mo. Kapag inalok ng negosyo o investment gamit yan, style yan ng pambubudol. Tulad naman ang ipinangako ni Rowena, on the spot namang natanggap ni Mika ang extra kita kuno dahil pumayag siyang ma-charge ng mahigit 500,000 pesos ang credit card niya. Aabot sa mahigit 35,000 pesos ang perang binigay sa kanya ni Rowena o 7% ng utang niya sa credit card. Paano binigay sa inyo, ma'am? Kaliwaan? Cash po yun. Bali, kumbaga po, nung pong binalik po nila yung card namin, nakasama na po yung cash. Nakita mo doon sa pinaswipe. Ginamit nila. Kaya, napaniwala kayo kaagad? Yes, ma'am. Pinakampante naman siya ni Rowena na mababayaran ang mga utang niya sa bangko dahil nag-issue ng 6 na tseke ang umano'y financier ni Rowena na si Nancy Camacho. Ito raw ang magsisilbing pangbayad sa buwan ng installment ng mga gadget. Yung mga unang payment, ma'am, pumasok po yung kabayaran nila, yung bayad nila. Yun na nga, kumbaga parang, siguro dahil nga po, siyempre hindi naman agad talaga magpapakasira yung mga ganyan. 4 na credit card naman ang naswipe ni Rowena kay Leda. Katulad ng kaibigang si Mika at iba pang swiper, binigyan din siya ng mga post-dated check, pambayad na nasa 400,000 pesos na utang niya sa credit card. Hindi ka natakot ka agad kasi 300,000, syempre pwede mo na yun panggasto sa apo tsaka sa mga anak mo. Hindi naman po kasi medyo maayos naman nga po silang kausap. Tapos yung mga pinsan ko na as in million pa yun sa kanila. Sa yun sa akin, compare sa kanila. Yung iba 4 million, 2 million. Kaya umabot sa nakapag-card ulit ako sa kanila. Pero kung titingnan mo, i-compute mo yung halaga ng cheque na ibinibigay sa kanila bilang interest o porsyento, mas maliit yun kumpara sa naibigay nila dun sa scam. Yung perang ibinibigay sa'yo na akala mo ay tubo mo, ay dun din kinukuha sa perang ibinigay mo sa scammer. So it's like a pyramid. No? So tuwan-tuwa ka na, uy, nakakalimang cheque na, nagugod. Pero kahit i-total mo yung 5 checking yan, wala pa sa 1/4 yan ng perang ipinagkatiwala mo sa scammer. It only shows na talagang sophisticated yung scam. Pagkatapos po nun, yung checking hindi na po nila mabigay. Sabi lang, may utang siya na 6 pieces na cheque. Tapos nung mga 1 week po, ayun,
Yung pong agent, saka yung pinaka-head, nagpunta sa kaibigan ko na nagkakaproblema na nga daw. So noon po, nalaman na namin nagkakaproblema na, sabi magbabayad. Kaso hindi rin naman na po nakapag-settle. Head nila na sinasabi nila, ang sabi nila sa amin, yun nga daw, kesyo tinakbuhan na rin sila, kesyo ganun-ganito ma'am. Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi kami nagtiwala lang sa inyo. Dahil tinakbuhan daw ni Nancy ang mga swiper niya, hindi ngayon nila alam kung saan huhugutin ang pambayad sa mga biniling gadget at lalong-lalo na sa interes ng credit card. Hindi lang credit card ang na-swipe, baka pati pera nila ma-wipe out. More or less, naka 150 million plus itong scheme na ito. At isang tao lang yung principal, although marami siyang mga downline. So ito ngayon ang lumalaganap na credit card scam or budol sa Bulacan. At nakausap namin yung mga complainants dumagsa sa amin. Nang mawala si Nancy, napag-alamang may mga downline siya sa umano'y operasyon ng pambubudol. Isa sa kanila si Rowena. Hindi ko siya na makakabol kasi ma'am eh. Kasi andun na rin siya eh. Kasama na rin po namin siyang naghahabol. Tulad ng nabanggit na kanina, mahigit 600,000 pesos ang utang ngayon ni Mika sa bangko. Si Leda naman, aabot na sa 400,000 piso. Kada buwan, nadaragdagan at lumulobo ang mga utang na yan. Sa iniwang kalat ng mambubudol daw na si Nancy, sino pa nga bang dapat pumulot? Yung personal pong paggamit, dapat kayo din lang yung gagamit. Kung halimbawang gusto nyong tumulong at magpagamit ng credit card, siguraduhin nyo lang na trustworthy yung inyong tinutulungan. Kasi ultimately, kayo pa din po yung magiging liable kung ano mang transactions yung nangyayari sa inyong credit card. Ang offer nila, pwede daw po bang installment uli. Ako naman, tinanggap ko yung paliwanag nila. Pero, at alam ko na sa dami na yon, hindi rin naman nila kami masisettle. Sige, bayaran nyo yung bill na 45,000 nitong March na to. Hindi naman nila nasettle yun. Walang nasettle. Hanggang sa nawala na rin sila ng nawala. Bigay 1,000, 2,000. Wala na, hindi ko na sila nakapa. Hanggang sa ngayon. Tinawagan namin si Rowena para hinga ng pahayag, pero sa korte na lang daw siya sasagot. Okay pa. Okay. Kahit kami gustong malaman ang paliwanag ni Nancy sa kwento ito. Pero wala siya sa address kung saan siya huling nakita. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga biktima ng credit card swiper scam. Alam nilang may oras din ang paniningil sa pambubudol sa kanila. Sa part ko ma'am, ang habol ko po talaga kaya ako magsasampa rin ng kaso. Huwag po niyang panagutan niya lahat ma'am yung ginawa niya kasi hindi lang naman po ako. O dapat pagbayaran niya lahat yun. Kasi hindi maganda yung panlolokong ginagawa ko nila. Ang galing ng mga nambubudol. Napag-aaralan nilang mabuti yan kung paano nila palalakihin yung makukuha sa bawat isa para mas marami silang makuhang pera sa inyo. Huwag bibitiw dahil may extra pang budol alert. Sa mga may planong magbakasyon ngayong gamit ang perang naipon, huwag basta bubunot o magpapadala ng pera. Dahil maraming drawing na travel agency ngayon na pagkatapos mong mag-book, bigla ka na lang ibablock. Yan ang aking budol alert, Dave Abuel. Walang tumutubo sa credit card. Utang yan na binabayaran sa bangko. Kada swipe mo yan, bangko pa nga ang pwedeng tumubo. Lalo na kung hindi mo nabayaran agad. Malulubog ka pa sa utang. Kaya swipe responsibly. Iyan ang aking budol alert. Shyla Francisco. Simple lang. Walang easy money, kapatid. Kapag too good to be true, ang promise sa iyo, nako, nagtatapon ka lang ng pera. Sigurado. Yan naman ang aking budol alert. Mean Los Baños.
Extra budol tips sa mga online seller, yung mga nagtitinda online ha. Maging alerto sa mga kawatang umaabuso sa pagiging abala ninyo sa negosyo. May tinatawag ngayong online selling scam at kayo ang target ng budol na ito. Ang bulok na style nila, mag-i-inquire muna sila sa mga binebenta ninyong produkto online. Kung may matipuhan, sasabihin nila mag-o-order sila. Kunyari, magbabayad sila online through money transfer. Tapos magpapadala pa ng screenshot ng animoy resibo. Pero budol alert, tiyakin mo nang pasok sa account mo ang pera. At huwag mo nang ipadala ang mga produkto ninyo ha, dahil baka peke pala ang pinadala niyang resibo. Nako patay! Ang hirap ng mabawi ng perang nawala online. May online seller na natangayan ng mahigit 200,000 pesos. Kamakailan lang yan. Kaya mag-ingat sa kanila para last na nila yan. Kung trip mong magbakasyon, okay lang yan. Go and enjoy. Basta, huwag magpakonsumisyon sa mga mambubudol na peking travel agency. At kung wala namang pambayad na cash, huwag basta-basta mag-swipe ng credit card. Lalo na sa mga nakikiride o nakikigamit na hindi naman katiwa-tiwala. Tatangay na nga nila ang pera mo, malulubog ka pa sa utang. Be nice, but be always wise. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Maging alerto, huwag magpabudol.